Ang Paso de Blas National High School ay ang isa sa pinakakinatatakutang paaralan sa isang lungsod, malapit sa Manila. Hindi na nakapagtataka dahil nababalot ito ng iba't ibang mga katakot-takot na istorya. Katulad na lamang ng mga nakakatakot na multong kwento na sa tuwing sumasapit na ang alas 7 ng gabi at nakapag-uwian na ang mga bata, doon ay makakarinig ang mga gwardyang nagbabantay dito ng mga yapak. Sumikat ang istoryang ito ng Paso de Blas National High School noong bagong gawa pa lamang ito. Isang dekada na ang nakararaan. Pero sa ngayon ay hindi naman na ito nararanasan ng mga gwardya o maging ng mga gurong nagtatrabaho dito. Pero dahil nga sa mga kwentong ito, ay malimit lamang ang mga batang nag-aaral dito. At ang school ay naging puntahan na lamang ng mga estudyante na pinaalis o na-expel sa ibang paaralan. Sa madaling salita, naging tila ba ay tapunan ito ng mga basura. Ito ang tawag ng mga tao sa school na ito. Mga basurang estudyante lang naman daw ang nag-aaral dito. Ginagawa naman ng mga teachers ang lahat ng kanilang makakaya upang mabura na sa memorya ng mga tao ang mga nakakatakot na istoryang bumabalot sa kanilang paaralan. Pero malakas ang kanilang kalaban. Ang mga nagkikwento kasi nito ay sarili pang mga magulang ng mga estudyante na minsan ay nag-aral sa paaralan. Kaya naman hindi man nila gustuin, sira na ang reputasyon ng paaralan. Hindi sila nakakasali sa iba't ibang mga kompetisyon dahil walang mga estudyante ang may sapat na kakayanan at abilidad para sumali. Kalimitan kasi, ang mga magagaling na estudyante ay pumapasok sa kalapit lang din naman na high school sa kabilang barangay. At tingin ng mga tao sa Paso de Blas National High School ay isa itong lugar na nababalot ng sumpa. Pero magbabago ang ihip ng hangin nang dumating ang taong 2018. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay nagkaroon ng grupo ng mga kabataan na pumasok dito na hindi itinuturing na isang patapon ng lipunan. Sa katunayan nga niyan, ang batang si Luis na papasok bilang first year high school ay gumraduate bilang isang valedictorian sa kanilang dating paaralan. Habang ang kanyang mga kaibigan naman na si Marcus at Joseph ay kilala rin bilang mga honor student. At nang mabalitaan nga ng mga teacher ang gagawing pagpasok ng mga estudyanteng ito sa kanilang paaralan ay labis silang nagalak. Nang mabot nga sa punto na halos magpa-party na sila at magpakain dahil magkakaroon na sila ng totoong mga estudyante. Hindi yung mga estudyanteng nakasanayan nila na mahilig sa away at puro gulo lamang ang inaatupag sa buhay. Welcome kayo dito sa paaralan. Pagbati ni Sir Georgie sa batang si Luis. Nahihiya namang tumango si Luis. Kasama niya ang kanyang nanay na napakalaki din ng ngiti kay Sir Georgie. Maraming salamat po sa mainit niyong pagtanggap. Wika ng nanay ni Luis sa kanila. Umupo po muna kayo. Pag-aaya pa ni Sir Georgie habang nilalabas ang upuan mula sa opisina nilang mga teacher. Habang ang iba namang mga guro ay nakadungaw sa bintana na tila ba ay sobrang curious kung anong pinag-uusapan nila. Tatapatin ko na po kayo. Nagulat po kami nang malaman namin na dito po mag-aaral si Luis. Nabalitaan po namin na gumraduate siyang valedictorian. Nakakatuwa naman po at sinubukan niyang mag-aaral dito. Pabungad na wika ni Sir Georgie sa mag-ina. Ngumiti naman ang nanay ni Luis. Sa totoo niyan sir, tatapatin din kita. Ayaw ko sanang mag-aral siya dito. Pero kasi, siya yung nagpupumilit. Well, yung tatay niya kasi dito nag-aral. Baka po kilala niya si David? Tatay niya po yun. Napaisip ng malalim si Sir Georgie. Isa kasi si Sir Georgie sa pinakamatandang teacher na nagtuturo sa school na iyon. Kaya naman inisip niyang mabuti kung naging estudyante niya ba ang tatay ni Luis nang biglang tila ba bumukas ang bumbilya sa kanyang utak. Oo si David, yung gumraduate ng salutatorian dito. Halos isang dekada nang nakararaan, di ba? Biglang pag-alala na Sir Georgie sa kanilang nakaraan. Oho, si David nga po. Anak niya po itong si Luis. At simula po bata pa tong si Luis, lagi niyang kanyukwento yung naging karanasan niya dito. Na hindi naman daw totoo yung mga multo. Pero hindi talaga yun yung dahilan ni Luis kung bakit gusto niyang mag-aral dito.
Lagi kasing kinikwento ng tatay niyang si David na may nangyari daw kakaibang bagay noong mga panahong nag-aaral pa siya dito. Alam niyang hindi totoo yung mga multo. Pero hindi niya pa rin daw malimutan kung bakit hindi siya gumraduate ng valedictorian sa school na ito. Lalo na at una pa namang taon yun nang maitatag yung Paso de Blas National High School. Nakapanghihinayang daw na hindi siya yung kauna-unahang valedictorian. Pinapaliwanag niya sa anak niyang si Luis kung ano nga bang totoong mga nangyari. At base sa version ng kwento niya, meron daw malaking sikreto tong paaralan na ito. At hindi mga multo iyon. Pagpapaliwanag ng nanay ni Luis sa teacher na si Sir Georgie. Napangiti na lamang ang teacher sa kanya. Anyways, masaya po ako ma'am na dito niyo po pag-aaralin tong si Luis. Asahan niyo po na gagawin namin ang lahat para mahubog pa po yung utak ng bata at para mas maging magaling pa siyang estudyante. Pagpapangako ni Sir Georgie. Napatingin si Sir Georgie sa nahihiyang si Luis. Kaya mo ba gustong mag-aral dito para malaman yung sinasabi ng papa mo na meron daw malaking sikreto dito? Diretsahang tanong ng guro sa kanya. Seryoso namang tumingin si Luis sa teacher. Opo. Naniniwala ako kay Daddy. Imposible pong gagraduate lang siya ng salutatorian. Naniniwala po ako sa mga kwento niya. Diretsahang sagot naman ni Luis sa guro. Okay, we'll see pero wag mong kalimutan na mag-aral ng mabuti ha. Sinasabi ko na sa'yo, yung sinasabing malaking sikreto ng papa mo, imahinasyon niya lang siguro yon noong kabataan niya. Kasi wala naman talagang malaking sikreto tong school na to. Halos mabulok na nga to sa gilid eh. Nagtataka nga ako bakit hindi pa to napapasara. Pabirong wika ng teacher kay Luis, habang hindi naman ngumingiti si Luis at seryoso lamang itong nakatitig sa guro. Hindi naging komportable ang guro sa titig na Luis kaya naman ay nagpaalam na siya kay Luis at sa nanay nito. Binigay niya muna ang schedule ng magiging pagpasok ni Luis bago tuluyang umalis. Dumating ang araw ng pasukan at dahil nga ito ang kauna-unahang pagkakataon na merong isang matinong estudyante ang papasok sa paaralang ito. Sinigurado ng mga teacher na magkakasama ang mga matitinong bata sa isang classroom. Nga lamang, sa buong eskwelahan nila ay 3 lamang ang nakita nilang pwedeng pumasa na matitinong mga bata. Ito ay si Luis, si Marcus at si Joseph. At dahil nga ay nasa iisang classroom sila, ay naging malapit na magkakaibigan ang 3. Pero hindi talaga maiiwasan ang problema. Sa buong panahon kasi ng kanilang pag-aaral sa eskwelahan, ay ang dami nilang nakitang mga kakaibang mga bagay na talaga namang hindi nila lubusang aasahang makikita pala. Uy Luis, nakita mo ba yung kaklase nating si Angelo? Nagmamariwana daw sa CR. Nahuli ng teacher. Pagsusumbong ni Marcus sa kaibigan niyang sa Luis nang matapos na ang kanilang recess. Tumingin naman sa kanya si Luis. O anong bago? Tignan mo nga yung kaklase nating si Carlos sa likod. Nagmamariwana din naman ah. Wala namang humuhuli. Sagot pa ni Luis habang tinuturo ang kaklase nilang si Carlo. Napatingin naman si Marcos sa tinuturo ng kanyang kaibigan. At doon nga ay nakita niya si Carlo na humihit-hit ng isang bagay na hindi nila mawari. Gagi, oo nga. Kailangan natin yung isumbong kay sir. Pag-aalalang wika ni Marcos nang makita ang ginagawa ni Carlo. Baliw ka ba? Pagsingit naman ni Joseph sa kanilang usapan. Pag sinumbong mo yan, siguradong araw-araw kanyang pagtitripan. Mabuti sana kung ikaw lang pagtitripan yan. Tayong 3 yung pag-iinitan yan dahil lagi tayong magkakasama. Pagpapaliwanag ni Joseph sa sitwasyon. Oo nga no, sorry hindi ko naisip yun. Pag-amin naman ni Marcus. So anong balak natin gawin? Kaya pa ba nating mag-aral sa school na to? Hindi naman pala yung mga multo nakakatakot dito eh. Mas nakakatakot dito yung mga estudyante eh. Dagdag pang pagrereklamo ni Marcus. Hays, kung hindi lang talaga dahil sa tatay ko, hindi rin naman ako mag-aaral dito. Sagot naman ni Luis sa kanya. Pero naniniwala talaga ako kay Daddy. Totoong sinasabi niya na may malaking sikretong tinatago tong paaralan na to. At kayo? Sasamahan niyo akong malaman kung anong sikreto yon, okay? Pangungumbinsi niya sa kanyang mga kaibigan. Oo naman, maaasahan mo kami. Pero hindi ko lang din alam kung paano ako makikisama sa mga tao dito eh. Pagrereklamo ni Joseph. Madali lang makisama dyan. Pero huwag kang magmamariwana ha.
Pabirong sagot naman ni Marcus. Loko ka ba? Syempre di ko gagawin yan. Saad pa ni Joseph habang pinipisilang braso ng kanyang kaibigan. At pagkatapos noon ay saglitan silang nagtawa ng tatlo. Sa pagtagal pa ng panahon ng kanilang pag-aaral sa eskwelahan, ay doon lamang nila napagtanto na sila lamang talagang tatlo ang magkakakampi sa pinasukan nilang eskwelahan. Dahil kasi sa ilang taon nang lala ng sitwasyon nila, maging ang mga teacher ay sumuko na sa mga estudyante at pinagbibigyan na lamang nila ito na gawin kung ano man ang mga kagustuhan nila. Pagod na silang sumaway ng mga estudyanteng malalakas ang tama at makukulit dahil wala rin naman itong napapatunguhan. Isang araw, nagbigay ng isang group project ang teacher nilang si Sir Georgie sa kanila. At ang naatasang mamuno para sa buong klase ay ang lalaking si Luis. Sir, bakit po ako? Pagrereklamo ni Luis sa kanyang teacher. Luis, tignan mo naman yung mga kaklase mo. Ikaw lang yung mukhang matinong sa kanila. Bukod dyan sa dalawa mong kaibigan, kaya sige na. Ikaw na muna yung mag-leader para hindi mahirapan yung buong klase, okay? Pagbibili ni Sir Georgie sa kanya tuluyan ng lumabas. Panibagong problema na naman yan pare ah. Pangasar ni Marcos sa kaibigan niyang si Luis. Tumigil ka nga. Tulungan niyo na lang ako, paano ko to gagawin? Bakit pa kasi ako kailangan maging leader? Di naman ibig sabihin na matalino ako, kaya ko na rin maging leader eh. Pagrereklamo ni Luis sa mga kaibigan. Huwag kang mag-alala Luis, ako ang bahala sa'yo. Pagsingit naman ni Joseph sa kanila. May mga kaibigan na rin naman ako dito bukod sa atin. Siguradong susunod naman yung mga yun. Mababait naman yung iba nating mga klase. Hindi ko lang talaga alam kung paano yung iba eh. Dagdag pa niya. Ayon sa pag-uutos ni Sir Georgie, kailangan nilang gumawa ng isang play mula sa sinulat na libro ni Dr. Jose Rizal na El Filibusterismo. Pero hindi tulad ng inaasahan ng lalaking si Luis, nang magsimula na ang kanilang pagpapractice, ay sumusunod ang kanyang mga kaklase sa kanya na para bang isa itong himalang pangyayari. Ni minsan kasi ay hindi kinausap ni Luis ang mga ito. Kaya naman nagtataka siya kung bakit marespeto at magalang itong makitungo sa kanya. Nang ilan pa nga sa kanyang mga klase ay napakaagang pumunta sa kanilang practice. Nagtataka man pero pinagpatuloy pa rin ni Luis ang kanyang ginagawa. At dahil sa pakikiisa ng kanilang buong klase, nahihirapan man si Luis, ay naging maganda naman ang kinakalabasan ng bawat pag-e-ensayo nila. Ngunit isang araw nang matapos sila sa pag-e-ensayo sa kanilang paaralan, habang naglalakad papauwi ang tatlong magkakaibigan na sila Luis, Marcos at Joseph, ay nagpaalam si Joseph na iihi muna siya sa likurang bahagi ng paaralan, kung saan doon nakapwesto ang isang lumang CR. Pero nang pagtakbo ni Joseph, ay nakarinig ng isang malakas na sigaw sila Luis at Marcos. Sigaw iyon mula kay Joseph. Kaya naman agad silang tumakbo papunta sa direksyon ng pinanggagalingan ng sigaw. At doon ay nakita nila ang isang butas na pinaghulugan ng kanilang kaibigan. Malaki ang butas na ito at kasya ang isang tao, kaya naman hindi malabong mahulog ang kaibigan nila dito. Joseph, okay ka lang ba? Pag-aalalang tanong ni Luis sa kaibigan. Oo, okay lang ako. Sagot naman niya sa kanila. Wait lang, tatawagin lang namin si Sir, tutulungan ka namin. Pagpapaalam naman ni Marcos. Teka lang, wag muna. Pagpipigil ni Joseph sa kanila na ipinagtaka ng dalawang magkaibigan. Ha? Bakit? Hindi ka ba natatakot dyan? Tanong ni Marcos kay Joseph. Baliw, syempre natatakot ako. Tignan niyo oh. Wika ni Joseph habang pinapakita ang parte ng kahoy na kanyang natapakan na nagdulot para mahulog siya sa butas. Sobrang rupok na ng kahoy na to na natapakan ko. Parang ang tagal na ng panahon simula noong may nakapunta dito. Siguro dahil na rin sa kwento ng multo sa lugar na ito. Pagbibigay konklusyon ni Joseph. Napasilip naman si Luis sa loob ng butas. Oo nga, kaya siguro rumupok yan dahil sa init tapos sa tuwing umuulan. Siguradong mahuhulog ka talaga pag napakan mo yan. Pagpapaliwanag naman ni Luis. Pero bakit ayaw mo bang tulungan ka pa namin? Dagdag pa nitong tanong. Kasi hindi kayo maniniwala sa nakikita ko ngayon. Napakarami kong makikitang mga libro. Meron pa ditong cards. Anong ibig sabihin nito? Napalaki ang mata ni Luis sa sinabi ni Joseph. Ano ka mo?
Anong nakita mo dyan? Paulit na tanong niya. Mga libro, mga cards, mga report cards to ah. May mga grade pa. Wait lang, parang mababasa ko pa yung pangalan. Dagdag ni Joseph habang sumisigaw mula sa kailaliman ng butas. Hanggang sa laking gulat ni Marcus na pinili ring bumaba ni Luis sa loob ng butas. Uy, teka lang, anong ginagawa mo? Bakit ka bumaba dyan? Pagtatakang tanong ni Marcus kay Luis. Basta. Dyan ka lang muna, standby ka. Hindi ka pwedeng bumaba dito, baka hindi tayo makahingi ng tulong. Sasabihan kita kapag kailangan mo nang tawagin yung teacher natin. Pero sa ngayon, kailangan ko makita kung anong nakikita ni Joseph. Sagot ni Luis sa kaibigan. Napalunok na lamang si Marcus dahil sa sinabi ni Luis. Oo sige basta, dalian nyo lang ah. Kinakabahan ako sa ginagawa nyo eh. Dagdag pa nitong sagot. Tinitigan naman ni Luis ang mga libro at report cards na nakatago sa ilalim ng lupa. Anong ibig sabihin nito? Bakit ang daming nakatago dito? Pagtatakang tanong niya. Ngunit halos mamutla siya nang makita ang pangalan ng kanyang tatay sa mga libro na iyon at maging sa report cards na kanyang nadiskubre. Hala, totoo nga yung sinasabi ni Daddy. Totoo yung kwento niya. Pasigaw na wika ni Luis habang hawak-hawak ang ilan sa mga report cards. Bakit Luis, ano bang kwento ng papa mo? Curious na tanong ni Joseph sa kanya habang nakikinig naman si Marcos sa taas ng butas. Nagsabi sa akin ni Papa, gagraduate daw dapat talaga siya bilang valedictorian dito. Pero noong panahon na yun, nagsimula nang sumikat yung kwento tungkol sa mga multo. At napakarami ng mga kakaibang nangyari. At isa nga si Daddy sa mga nabiktima doon. Pagpapaliwanag ni Luis. Napakunot naman ang noon ni Joseph dahil sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin na biktima ng multo yung papa mo? Pagtatakang tanong niya. Hindi siya naniniwala sa multo pero nabiktima siya ng multo. Yung sinasabing multo ng mga tao noon. Bale, bago sila mag-graduation, sigurado na valedictorian si Papa. Pero bigla na lang nawala yung mga gamit niya. Maging yung mga ipapasang mga projects niya. Hindi rin napatunayan na sapat yung grades niya para maging valedictorian. Kasi nawala niya yung original copy ng report card niya. At ito yun, nakita ko na ngayon makalipas ang isang dekada. Pagpapatuloy ni Luis habang winawagayway ang nawawalang report card ng tatay niya. Ibig mong sabihin, kaya hindi naging valedictorian ng tatay mo sa school na to? Kasi kinuha ng multo yung report cards niya tapos tinago dito sa ilalim ng butas? Pagtatakang tanong ni Joseph. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi nga siya naniniwala sa multo. Pero noong araw na mawala yung mga gamit niya, nakita niya na may naghahalongkat doon sa bag niya. At pagkatapos, yung mga dala niyang mga gamit, libro, report cards, nawala lahat. At hindi niya na ulit nakita pa yun. Hindi na rin gumawa pa ng paraan yung mga teachers para mapatunayan siya ngayong valedictorian. Dahil maging yung unang mga teacher dati, natatakot sa mga kwentong kumakalat-kalat sa paaralan. Lalo na at kapag sasapit ng gabi, doon sila mas nakakarinig ng mas malalakas na kaluskos at yapak ng tao. Nakakapangilabot pero hindi talaga naniniwala yung tatay ko na multo yun. At ang nakapagtataka pa doon, matapos gumraduate nila Daddy, nawala na rin yung nagpaparamdam na multo. Kung totoong multo yun, edi sana kahit gumraduate sila o hindi, nandun pa rin yun, di ba? Patuloy namang pagpapaliwanag ni Luis habang natatakot na pala si Joseph sa kanyang mga kinikwento. Paano kung totoo yung mga multo dito? Takot na wika ni Joseph. Huwag kang mag-alala, hindi yun totoo. Naniniwala ako kay Daddy. Sagot naman ni Luis. Teka nga, kung mga report cards lang ng papa mo yung pinunteriya ng sinasabing multo, ang dami pang nakalibing dito. Sa banda dito ang kaliwa. Wika ni Joseph habang tinuturo ang iba pang mga bagay na nakalibing sa lugar. Hindi lamang mga libro ang kanilang nakita. Nakakita din sila doon ng mga alahas. Katulad na lamang ng mamahaling mga relo at kwintas. Nakakita rin sila dito ng isang box na napupuno ng mga wallet. At sa loob ng mga wallet na ito ay may mga pangalan pa ng mga estudyante noon. Anong ibig sabihin nito? Magnanakaw yung multo na nagmumulto dito dati sa lugar? Tanong ni Joseph.
Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, hindi nga multo yun. Tao to. At kailangan nating malaman kung sinong gumawa nito dati. Siya rin yung dahilan kung bakit nagkalat na may multo dito sa school na to. At kung bakit madaming natatakot na mag-aral dito. Siya ang salarin ng lahat. Determinado namang wika ni Luis. Pero nasagot ang lahat ng kanilang katanungan ng titigang mabuti ni Luis ang nahanap niya na nawawalang report card ng tatay niya. Nakita niya kasi sa taas ng pangalan ng tatay niya ang isang sulat kamay pa na pangalan. Ang nakalagay dito ay Andre Agustin. Sino si Andre Agustin? Pagtatakang wika niya. Ha? Ang sinasabi mo? Nagtatakang tanong din naman ni Joseph sa kanya. Pagkatapos ay pinakita ni Luis ang nakita niyang pangalan sa taas ng report card ng tatay niya. Oo nga no, sino si Andre Agustin? At tignan mo, parang sinusubukan niyang burahin yung pangalan ng tatay mo. Tignan mo yung bakas. Ito ang napansin ni Joseph nang titigang mabuti ang report card ng tatay ni Luis. At doon ay nakita nga nila na tila ba't tinangkang burahin ng sinuman ang pangalang David na tatay ni Luis sa report card na iyon. At maya-maya pa ay napagtanto na ni Luis ang mga bagay-bagay. Alam ko na. Alam ko na kung paano natin malalaman yung salarin dito. Determinadong wika ni Luis. Ha? Paano naman? Pagtatakang tanong ni Joseph. Basta. Oy Marcus, tawagin mo na muna yung teacher natin. Sabihin mo na na-stuck kami dito sa butas. Para makita na din nila yung mga gamit na natagpuan natin. Pakibilis ha. Pag-utos ni Luis sa kaibigan na si Marcus. Buti naman tapos na rin kayo. Naiinip na ako dito. Nakakatakot kaya. Hindi ko pa alam kung anong pinag-uusapan niyo dyan. Wika ni Marcus at tuluyan ng umalis. Ilang mga minuto pang nakalipas ay bumalik siya kasama ang ibang mga guro katulad ni Sir Georgie. At maging sila ay laking gulat sa kanilang nadiskubre. At bilang si Sir Georgie ang pinakamatandang teacher at naabutan niya pa ang pinakaunang mga estudyanteng nag-aral doon, ay nakilala niya pa ang pangalan ng iilan sa mga estudyante. Pero nang ipakita ni Luis ang pangalan sa itaas ng report card ng tatay niya na Andre Agustin, ay tila ba namutla ang mukha ni Sir Georgie. Bakit sir? Kilala niyo po ba to? Pagtatakang tanong ni Luis. Oo, si Andre. Wika niya. Siya yung kauna-unahang valedictorian sa school na to. Pagpapaliwanag niya pa. Nasaan na po ba siya sir? May impormasyon pa po ba kayong alam tungkol sa kanya? Pagtatakang tanong ni Luis. Sa pagkakaalam ko, pumunta sila sa Amerika pagka-graduate ni Andre. Kasi napag-alaman na may cancer siya. Cancer sa buto. At simula noon, wala na kaming balita kung anong nangyari sa kanya. Pagpapaliwanag ni Sir Georgie. Nang matapos mahukay ang mga gamit na nasa loob ng butas, ay inisa-isa ito ng mga teacher. Samantala ay umuwi naman na ang magkakaibigang sila Luis, Marcos at Joseph upang ibalita sa tatay ni Luis na si David ang kanilang natuklasan. Daddy, totoo nga! May malaking sekreto ang tinatago yung dati mong school. Pagbabalita ni Luis sa kanyang tatay. Ngumiti naman si David sa kanya. Sabi ko sa iyo eh. Sagot nito sa kanyang anak. At nalaman na namin kung bakit salutatorian ka lang gumraduate nun. Ninakaw ng lalaking si Andre yung mga report cards at libro mo. Nakita rin namin yung ibang mga projects na dapat ipapasa mo sana. Lahat ng yun na-discover namin, Dad. Totoo nga ang mga kwento mo, Dad. Ikaw sana ang kauna-una ang valedictorian ng school na yun. Patuloy pang pagbabalita ng kanyang anak. Wala namang reaksyon ang mukha ni David dahil sa kanyang mga nalaman. Tito, bakit parang wala po kayong reaksyon? Pagtatakang tanong ni Marcus. Matagal ko naman nang alam na siya yung gumagawa ng mga bagay na yun eh. Wika nito sa mga bata. Ano? Alam niyo na pala bakit pinag-aaral niyo pa ako sa school na yun? Pagtatakang tanong ni Luis sa kanyang tatay. Kasi alam ko naman na hindi totoo yung multo na kwento-kwento doon. At alam ko na malaki yung magiging epekto kapag doon ka nag-aral. Mapapatunayan na hindi totoo yung mga nakakatakot na kwento doon. Lalo na yung mga nag-aaral na bata doon. Sa katunayan nga niyo nung isang araw, may nakasalubong ako, kaklase niyo siguro. Napakagalang na bata. Gusto ko kaya kita pinag-aaral doon
maging mabuting impluwensya ka sa paaralan mo at sa mga batang nandoon. Putulin mo na yung sumpang matagal nang bumabalot doon na wala namang katotohanan. Pagpapaliwanag ni David sa anak. Pero, impressive ha? Hindi ko akalain na aabot sa ganito yung paghahanap mo ng katotohanan sa mga sinasabi kong kwento sa'yo. Hindi ko akalain na sobrang mong seseryosohin sinasabi kong may malaking sekretong tinatago yung dati kong school. Ngiting wika ni David sa anak. Ano ba naman yun, Dad? Alam mo ba, ilang oras namin to hinanap? At simula nag-aral ako doon, hindi na mawaglit sa isip ko na yung mga kwento mo na may malaking sekreto sa school. Kala ko pa naman magiging masaya ka. Tura ni Luis sa kanyang tatay. Ano ka ba, nak? Masaya ako. Masaya ako kasi nagkakaroon ka na ng panibagong kaibigan. Masaya ako kasi balita ko. Sumusunod daw yung mga kaklase mo sa iyo ah. E di, nagagawa mo na nga yung pinakadahilan kung bakit gusto kong mag-aral ka sa school na yon. Napakagaling mo talagang anak. Wika ni David sabay yakap kay Luis. Matapos silang magyakap ay napatanong naman si Luis tungkol sa lalaking si Andre. Dad, kung alam niyo na po na ninanakaw ni Andre yung mga schoolworks niyo, bakit hindi po kayo gumawa ng paraan? Pagtatakang tanong niya pa. Yung panahon naman na yun, wala talaga akong pake kung valedictorian o salutatorian ako gagraduate. Alam mo, lahat naman ng yan lilipas din sa buhay. At kahit bata pa ako nun, ang pangarap ko talaga ay magkaroon ng isang masayang pamilya. Gwapong anak, matalino, magandang asawa. Ayun yung pinakamalaking achievement sa buhay ko na hinding-hindi mananakaw. Giting pagpapaliwanag ni David. Pero may isa pa palang katanungan si Luis. Nasaan na po si Andre? Ang sinabi po kasi ni Sir Georgie, umalis daw po siya ng bansa pagka-graduate niyo dahil na-diagnose siyang may cancer. At alam niyo po ba kung bakit hindi lang mga libro yung nakita sa loob ng butas? Nakakita rin po ng mga alahas at iba't iba pang mga wallet. Dagdag niya pang tanong. Napaseryoso naman ang mukha ni David. Oo, alam ko kung nasaan ngayon si Andre. Nakasurvive naman siya sa cancer. Pero isipin mo yung pangalawang tanong mo. Bakit may mga alahas doon na hindi nakuha? Seryosong saad ni David sa anak. Napaisip naman ng malalim si Luis. Bakit nga ba? Bakit may mga alahas doon at mga wallet? Luis, alam ko na. Pagsingit naman ng kaibigan niyang si Joseph sa kanya. May sakit na magnanakaw si Andre at hindi niya nakuha yung mga alahas na yun kasi na-diagnose siyang may cancer. Siguro pinaplano niyang kunin lahat ng yun ng isang bagsakan lang. Saad ni Joseph. Pero bakit niya gagawin yun? Kasunod naman na tanong niya. Matapos ang malalim pang pag-iisip ni Luis ay nasagot niya na ang tanong ni Joseph. Kasi gagraduate na sila. Wala nang magiging ebidensya sa mga pagnanakaw na ginawa niya. Siguradong magiging malinis yung krimen kapag wala na yung mga biktima sa paaralan na yun. Pagpapaliwanag niya. Exactly, my son. Yun nga ang plano ni Andre. Ginawa niya yun para masiguradong wala talagang makakakita sa krimeng ginawa niya. Kailangan niyang maghintay ng graduation para makuha lahat ng mga ninakaw niya. Kaso nga lang, nagka-cancer siya. Siguro karma na rin yun sa kanya. Pero mabuti naman ngayon at nag-matured na siya. Meron na rin siyang sariling pamilya sa Amerika. Yun na lang yung huling balita ko sa kanya. Sagot naman ni David sa mga bata. Dad, pati yung butas alam mo rin pala? Pagtatakang tanong ni Luis. Oo, kaya nga diba sinasabi ko may malaking sikreto kang madidiskubre sa paaralan na yun? Ngising wika naman ni David sa anak. Pasensya ka na, okay? Masaya ang nakaresolba ka ng misteryo sa paaralan ninyo. Siguradong hindi ka makakalimutan ng napakaraming mga henerasyon na mag-aaral doon. At siguradong gaganda na rin yung reputasyon ng paaralan nyo. Katulad nga ng sinabi ni David sa kanyang anak at mga kaibigan nito, simula nang madiskubre ang mga ninakaw ni Andre, isang dekada nang nakararaan sa butas na iyon, ay unti-unti nang gumanda ang reputasyon ng paaralan ng batang si Luis. Habang ang pinag-eensayuhan naman nila na play na matagal nilang pinagtrabahuan, ay na-perform nila ng maganda, na talaga namang ikinagulat ng mga guro sa paaralan na iyon. Hindi nila lubos sa akalain na sa tulong ng 3 bata na pumasok sa kanilang paaralan noong taon na iyon,
ay tuluyang magbabago ang imahe ng kanilang buong paaralan at nagawa pa nitong mapasunod ang mga estudyante na tila ba ay imposible nang sumunod sa kahit na anong utos. Ilang taon nang makalipas, kung dati ay kilala ang eskwelahan nila Luis bilang nakakatakot na eskwelahan at tapunan lamang ng mga walang kwentang estudyante, ngayon ay nakilala naman na ito dahil sa tila ba maalamat na kwento ng batang si Luis at ng kanyang dalawang kaibigan na si Marcos at Joseph, kung paano nilang naresolba ang matagal ng sikreto at misteryo ng paaralang ito na umabot na nga ng mahigit 1 dekada na kahit ang mga gwardya o mga guro ay walang nagawa ukol dito. Naging alamat sila sa paaralan at ang kwento nila ang pinagpapasapasahan na ngayon ng mga estudyanteng nag-aaral sa Paso de Blas National High School.